Hello grade 5 pupils, welcome to Math TV. Ngayon po ang video ito aking tuturo sa inyo about the concept of percent. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Ngayon bago nating simulan, tayo muna ay mag-pray. Dear God, as we begin this lesson today, we thank you for the gift of learning and the chance to explore the world around us. Please be with us, guide our minds, and help us to understand and remember what we learn. Bless our teachers and make this time of learning fun and exciting. In Jesus' name we pray, Amen. Ngayon, itong ating table, ating kukumpletuhin. Yung mga missing dito ay ating hahanapin or sasagutin. Ngayon, itong mga given dito, ito yung ating magiging guide para masagot natin itong mga missing dito. Ngayon, ating nang simulan. Ang ating given number 1 ay percent. Ang given ay 45%. Okay? So, ngayon, ating itong express sa fraction. Okay, so that is 45 over 100. Why 100? Dahil ang percent, that is per 100. So, yan po ang kanyang fraction, 45 over 100. Ngayon, pagdating sa decimal, paano natin to i-express itong 45%? So, ating disregard itong symbol of percent. Then, move tayo ng decimal point 2 places from right to left. So, itong 45, so move tayo papuntang kaliwa. So, 1, 2. So, itong ating point dito. Add tayo ng 0, that is 0.45. Yan po ang kanyang decimal. Next, paano naman kunin yung ratio? Okay, balik tayo dito sa fraction. Ang fraction, dito makakakuha tayo ng ratio. So, ito ay divisible siya by 5. Okay, 45 divided by 5, that is 9. Then, 100 divided by 5, that is 20. Okay, so ang ratio dito ay 9:20. Yan po ang kanyang answer. Meaning, ang ratio, ito yung pinaka-reduced lowest term sa fraction. Kumbaga, ang fraction, pwede siya ma-express sa ratio or can be formed as ratio. Next, number 2, ang given dito ay yung fraction. Okay? Yung 4 over 5. Ngayon, ating kunin yung percent, itong fraction na 4 over 5. So, ang gagawin natin, ating lang itong i-divide muna. Okay? 4 divided by 5 times 100. Then, makukuha natin ang percent. Ito ay 80%. Okay? Next, pagdating sa decimal, itong 80%, ganun din ang ating gagawin. Disregard lang itong symbol na percent. So, move tayo ng decimal point 2 places going to left. Okay? From right to left. Okay, move tayo. 1, 2. So, ito yung ating point. So, that is 0.0 or 0.8. Yan po ang kanyang decimal. Ngayon, yung kanyang ratio, itong given na fraction na 4 over 5. Kasi ito ay naka-reduce na siya sa lowest term. Okay? So, kopyahin lang natin. The ratio is 4:5. Next, number 3. Ang ating given ay decimal. 0.44. Okay? So, ngayon, ating muna itong express sa percent. Okay, move tayo ng decimal point. This time, going to right naman tayo. From left to right na. Okay, move tayo. 1, 2. So, ito ay magiging whole number na siya, 44. So, ilagay natin dito sa percent, 44%. Then, pagdating sa fraction, ganun din. Kopyahin lang natin ng 44 over 100. Kasi ang percent per 100. Okay, 44 over 100. Ngayon, paano natin makuha ang ratio? So, itong fraction, ating lang i-divide. Okay? Na meron siyang divisible na number, ito ay 4. Okay? Para makuha natin ang kanyang reduced lowest term, yun din ang ating magiging ratio. Okay? 44 over 100 divisible by 4. So, 44 divided by 4, that is 11. 100 divided by 4, that is 25. Okay, the ratio is 11:25. Okay.
Next, number 4, ang given ay yung ratio na 28:8. So ngayon, kunin muna natin itong decimal, okay? Ng ratio na 28:8. Okay, ang gawin natin, divide lang natin to. 28 divide 8, that is 3.5. Okay, yan po ang kanyang decimal. Then yung kanyang fraction, compare lang itong ratio. Dahil ang ratio, pwede siya ma-express as fraction. Kapag siya ay naka-lowest term na yung fraction, yun ang iyong ratio. Or, ang ratio ay pwede rin siya i-express sa fraction. Yan po, Kamat-like TV. Ngayon, para makuha natin yung percent, dito tayo tumingin sa decimal natin na 3.5. Mag-move lang tayo ng decimal point 2 places going to right. So, from left to the right. Okay, move lang natin to. 1, 2. So, add tayo ng 0. So, itong 3.5, ang sa percent, ito ay magiging 350%. Okay? Yan po ang kanyang answer. So, therefore, ang percent pwede siya ma-express sa fraction, decimal, and ratio. Okay? Ngayon, kung mayroon kang natutunan, pakipindot naman ang like. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, pakipindot naman ang subscribe, maging ang bell notification upang ikaw ay updated sa mga bagong video na upload sa akin channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.